Good morning mga Lodi, mga adik sa solar, solarista, mga adik sa sound system, kasama natin yan. Siya nga pala, napaka-importante pala ng grounding. So napapansin niyo yung grounding wire na yan. Supposed to be kulang pa nga yan, dapat meron pa dito at yung nandun sa dulo. So dapat yung kanyang mga metal ay nakalink lahat. Kasi napakadelikado niyan. Kung mag-leak yung kanyang kuryente, yung mga na-harvest niyan, kung merong leak yan at pumunta sa metal, malaking disgrasya po ang abutin dyan. Kasi nga po, pag connected dyan sa inverter, yung kanyang linya, yun po ay connected din sa kanyang high voltage inverter. So yung kanyang residue ay papasok dyan. Connected siya kasi. Then kung naka-grounding yung body ng inverter at ito ay hindi naka-body ground, dadaloy doon. Kasi nga kung sakaling may leak na yung kanyang kuryente papunta sa kanyang chassis, frame, or metal, ikaw na yung dadaluyan ng kuryente. Kaya napaka-importante ng proper grounding. So ito nga, kulang pa to, dapat may lightning rod pa to. So kahit dalawa lang sana dun sa dulo, meron sana. Pero siguro to follow na yun kasi may balak ako na ilagay yung solar inverter dito sa ilalim. So dyan ko binabalak na ilagay sa gilid na yan, corner. So lalagyan ko siya ng maliit na kwarto dyan at dun ko ilalagay para separate yung solar setup, solar energy or solar accessories sa buong bahay. Bale, ang gagawin ko na lang ay idadaan yung linya na lang sa ilalim ng lupa papunta dito sa bahay para safe siya, para wala masabi kung sakaling pag-initan nila ang mga solarista, di ba, na yung safety issue, wala na silang masabi. Alam naman natin na malaking usapin kasi ang kompetensya sa enerhiya or kuryente. Kaya mag-advance na tayo. Alam natin yan na gagawin nilang lahat. Kasi parami at parami ang nagsosolar. So syempre dahil sa negosyo yan, mahahati ang subscriber sa kuryente. So yung iba, lalong-lalo yung mga mayayaman, malalaki yung consumption, so kaya nila magbayad ng kuryenteng napakamahal. How much sa sa solar? Lalo pag naranasan nila yung konti lang, sigurado yan, magse-set up sila ng off-grid. Diba? Lalo ngayon, napakarami ng bilihan ng solar accessory. So check natin yung ating inverter. Iyan. So ito yung nakonsumo namin overnight sa aming inverter. Ayan siya mga Lodi. Mababa na yung aming load kasi umaga na. Then sa battery, ang natitira ay 79%. So ayan. Sa grid, wala na kasi tinanggal ko na yan. Tinanggal ko ng grid. Alam niyo mga Lodi, napakasarap ang nakasolar kasi naka-independent ka. Wala kang pinoproblema dito. Libre ang kuryente mo dito. So dun napapaisip yung mga mapera, mga mayayaman. Kasi nga kayang-kaya nilang bumili. Barya lang nila yan. Sila yung mga malalaking kinukonsumo. May mga negosyo.
may mga ari-arian. So yung mga yun, yung mga malalaki ang investment. Siyempre, magaling mag-manage ng pera yan. Sigurado ako. Magso-solar yung mga yan. Ang gulo, no? So itong walo na to guys na solar panel, sapat na dito sa akin. Sobra-sobra pa nga to eh. Kaya malaking tulong na hindi ka na magiging dependent sa Meralco or grid. Di mo na mararanasan ng brownout kahit ganito kaliit lang na solar setup. So about sa price, meron akong vlog dito yung nakatitle na pinakamurang DEA solar setup. So ito siya. Kaya siguro ang next project natin ay yung paglalagay ng boot sa ilalim. Maglalagay tayo ng maliit na boot sa ilalim, tapos doon natin ilalagay yung ating inverter battery. Konkreto siguro para safe na safe siya. Meron siyang proper ventilation at gate na lang. So plano pa lang naman yan eh. Hindi pa natin alam kung matutuloy or hindi. Pero at least kahit paano, meron na tayong nakaplan talaga. So naka-ready na yung buhangin natin. Napaka-importante ang kuryente. So pag may bagyo, tatanggalin yung solar panel, pero yung inverter setup, battery, ay kahit bumabagyo, umaandar yan. Kasi nga, safety yung location niya. Diba? Kaysa naman nandito sa dati niyang location, pag may bagyo, tinatanggal ko yan. Kasi papasukin siya pag malakas yung hangin pumapasok. So sa maganda siguro, meron siyang boot na maliit dito. Securing unit, mataas. Ayos na ayos. So yun mga Lodi, yung ating update at ating future na project. Tagal ko na pinaplano yun, kaya lang kasi hindi natin naharap kasi sa daming ginagawa ni Juan de la Salle. Unti-unti natin. Ano yan, matatapos din yan. Matatapos din ang gastos. And once again, maraming salamat. Happy Saturday. Saturday ba ngayon? Medyo makulimlim pero malakas pa rin kumargan. Mamaya puno na yung battery na naman.